As I said, no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Nagpatupad na ng deployment ban ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga bansa sa Middle East na nasa ilalim na ng Alert Level 2 status. Sa ilalim na nasabing alert level, sakop ng restriksyon ng mga bagong tanggap na manggagawang nakatakdang i-deploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa bansang nasa Alert Level 2 ay ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel. Samantala nananatili namang nasa Alert Level 3 ang Lebanon, kaya bawal pa rin ang pagpapadala ng mga OFWs doon. Samantala may umiiral na total ban sa Iran, Iraq at Syria. Kung alert level 3 or higher, then that's a total ban. Kahit yung returning workers hindi na rin pwede. Matik na yon, as they say. Samantala, tiniyak din ng DMW na sakaling patuloy na tumaas ang tensyon na mangangailangan ng massive repatriation para sa mga OFW na nasa Middle East, handaan nila ang ahensya para dito. Yes, we're ready. We're ready for such an eventuality, and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Sa kasalukuyan tiyatayang nasa 80 hanggang 100 Pilipinong manggagawa mula sa Dubai ang formal lang humingi ng repatriation sa ahensya. May ilang Pilipino na rin na nag-request ng repatriation mula sa Bahrain, Israel at Qatar, subalit dahil sa mga problema sa transportation at sarado pa ang airspace, kaya nahihirapan sa pagtatransport sa mga ito. Pero nilinaw ng DMW na sa kasalukuyan, mayroon na silang tinitignan na mas maayos at mas mabilis na paraan upang maiuwi ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mahalaga yung nangyayari ngayon na in-country assistance. Kasi then, we have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi dun magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Bukod dito, pagtitiyak pa ng departamento na huwag mag-alala ang mga manggagawa dahil may kaukulan at sapat na pondo ang ahensya upang agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Patuloy rin ang koordinasyon at tulong ng iba pang ahensya ng gobyerno, gayon rin ng mga private sector para sa iba pang tulong bukod sa pagkain, pansamantalang tirahan, financial aid at iba pang suporta sa mga stranded at uuwi ng bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.